Sa nalalabing buwan ng kasalukuyang administrasyon, paano nga ba mas pinaiigting ng environment sector ang pagsasakatuparan ng mga nasimulang programa, partikular ang mga isinasagawang rehabilitasyon sa ilalim ng bagong talagang kalihim? Para pag-usapan yan, kasama po natin si Secretary Jim Sampolna ng Department of Environment and Natural Resources. Welcome po at sa laging handa, Secretary. Secretary, can you hear me? Naka-mute po tayo. Yan, okay po. Secretary, naririnig niyo na po kami. Opo. Yeah, okay. Yeah. Maraming po Yusik Rocky Ignacio sa pagkakataon na ito at good morning ng libo-libo niyong tagapakinig. Opo. Secretary, pag-usapan po natin itong ongoing rehabilitation sa Manila Bay. Kumusta po yung isinagawang inspection ng DNR dito kamakailan at saang areas po nakafocus ang rehabilitasyon ngayon? Yeah. Itong Manila Bay natin ay tuloy-tuloy lang ang trabaho natin sa rehabilitasyon ng Manila Bay. Nakatuon ang ating gawain sa mga sumunod. Ayos natin ang water quality ng tubig sa Manila Bay. Ang ginagawa po natin ay pagsasara ng mga outfalls, naglalabas na duming tubig. Kagaya ng outfalls na malapit sa embassy, no? Sa Rizal Park, outfall ng Paura at Remedios. Nagkaya din po tayo ng pump para pag mag-push ng tubig papunta sa na tubig galing sa Paura, Remedios, para sa tubig ay mapadaan natin sa ating SDP sa Abad. Para finish na ang lahat ng mga discharge na tubig sa Manila Bay. Opo. Nagsasagawa rin tayo, Yusikaki, ng malawakang saturation drive. Nagpadala po ang mga labing-anim na region ng 4 na representative para magsagawa ng saturation drive para ma-check lahat ng mga establishment na malapit sa Manila Bay kung sila ay illegal na nagdi-discharge ng maduduming tubig. Opo. Ito ay tumutulong din sa atin ng ahensya ng EMB sa iba't ibang region para gawin ito. Sa ngayon ay tinututukan na rin natin ang patapos na paglatag ng dolomite sand mula Embassy, then 500 meters papuntang Abad. Matatapos natin ito sa ng Abril ngayong taon. Opo. Secretary. Kasama na rin dito, Yusik Rocky, ang tuloy-tuloy na pagbaklas ng illegal na pespin sa Manila Bay at nasasakupan ng probinsya ng Cavite. Opo. Sa usapin ng basura, patuloy pa rin ang pag-monitor ng compliance ng LGU sa RA 9003. Kasama natin dito ang DILG. Marami na tayong naakusahang LGU official dahil sa paglabag sa RA 9003. Opo. Secretary, opo, yan nga po yung ating susunod na tanong, Secretary. Ano po, Secretary Jim, marami daw pong establishment na nga yung binuksan sa ilalim ng Alert Level 1. So far daw po, kumusta yung compliance dito sa waterways management ng mga business establishment around the area po? Ayun na nga, nagpakuan tayo, nagpadala yung 16 na rehiyon ng tiga-4 na representante para tumulong sa ating NCR sa pagkakandak ng saturation drive. Ititry natin kung saan nagagaling yung mga bibigay ng maruruming outfalls ng kanilang yung kanilang tubig. Ngayon, ang ating Manila Bay ngayon ay from billions ay nasa malapit-lapit na tayo sa target natin na 100 yung tinatarget natin na pamantayan itong 100. So sa ngayon ay patuloy pa rin tayong
binabaklas ngayon natin ang lahat ng mga areas na dapat natin tingnan para itong mababaho na kasi when I visited the area, UC Kraki, may naamoy ako na hindi masangsang pa rin, na hindi masyado kanais-nais. Sabi ko, let's look into this, tingnan natin para ma-perfect natin yung ginagawa natin dito. Opo, pero ang tinatanong po ng iba, Secretary Jim, kung na-allocate na po ba daw yung mga na-discovering illegal drainage pipeline na dumidiretso po sa Manila Bay? Yeah. Na yan, hindi pa nagsasabit ng report sa atin yung yung nagsasaturation drive, and they are supposed to submit report to us within the week, ano? Baka matatapos na within the week yung ginawa nila. So, ngayon, kung sino ang nagtatapon ng madumi pa sa dagat natin, kung mapapatunayan po natin ang isang establishmento ay nagtatapon ng marumi sa ating karagatan, papailan po namin ng kaso. Papasarado namin kagad. Opo, Secretary Jim, nabanggit niyo na rin po itong Dolomite. Kailan daw po yung target na muling buksan itong Dolomite Beach sa publiko at sa inaasahan pong pagbubukas? Ano daw po yung ilang magiging guidelines? Yeah. Number one is we go back to the guidelines. We follow the IATF guidelines. Social distancing, maglalagay pa rin ng face mask. And huwag natin masyadong punuin yung van. Kasi minsan, ang nako-compromise ang social distancing pag hindi natin tuloy yung mga pumapasok. So tingnan natin yung capacity ng area na hindi naman nagkukumpulan ng mga tao. Opo. Ito namang pong Boracay, Secretary, naging usapin po kasi yung naobserbahan na green algae o lumot kamakailan. Ano po yung paliwanag dito, Secretary? Yes, marami. Kaya nga, noong last time na bumisita yung mga kasama na, hindi pa sa tutulang Rocky, when I left Iloilo, hindi pa ako nakakabalik ng Boracay. But I'll try my best to go there. But yung report na sa amin, kumukunti na daw yung mga algae. Ang phenomenon na ito, matagal na ito, nandun pa ako, when I was still the regional director there. Tuwing summer po, lumalabas po itong algae na ito. Pero pag umaalis din sila pag natapos na yung summer. Ngayon daw, according to the report, kumukunti na daw ang algae sa atin sa Palmat. Anyway, I have instructed our research sector to conduct a study kung yung reason bakit nagkakaroon ng algae na ito. Sabi nila, meron because of phosphate. Ito sabi yung ginagamit sa sabon. Lumalapit daw sila sa sabon. Pero possible na rin ang ganon, but ang pinagtataka ko doon sa Carabao Island na wala namang gumagamit ng sabon doon, meron din silang algae doon sa kabila. Opo. So there could be another thing, that could be another reason kung bakit lumalabas itong mga algae na to. And another thing, ang zero na tayo as far as nitrogen yung ginagamit ng sabon, ay zero tayong lumalabas sa doon sa mga testing natin. Kasi every day yan, meron nagtitesting ating water dyan sa Boracay. Opo, pero alam naman po natin itong Boracay, yung pangunahing tourist destination. Pero paano daw po tinitiyak ng DNR na mapapanatili po yung kalinisan sa Boracay? Dito po sa pagbabalik ng mga turista, lalo ngayong peak season. Yeah. Kami sa DNR po, UC Kraki, ay sa aming palagay, maaari natin mapanatili ang kalinisan doon kung ang lahat ng mga establishmento doon na gaya ng mga resorts, hotel, tindahan at restaurant at saka yung mga nagpapabili ng mga maliliit na yung small things, no? Ay magiging mas disiplinado, including yung ating mga turista, maging disiplinado at susunod sa ating mga environmental laws and regulation. Sisiguruhin po ng DNR na palalakasin ang aming compliance, monitoring ng business establishment para doon sa mga
hindi sumusunod ay maaari nating ipasarado. Opo. Secretary, kumustahin ko na rin po yung monitoring ninyo sa coliform level ng Boracay Beach. Hindi naman po ba nakakaapekto dito yung pagdami ng turistang bumibisita or naku, may mga bibisita pa po dyan? Actually, sa ngayon ay malinis pa ang tubig ng Boracay at sa tingin namin, maaari nating maiwasan ang problema ng fecal coliform kung may papatupad natin ang carrying capacity sa Boracay. We have sa pag-aaral natin, dapat may limitasyon lang ang dami ng taong papasok sa Boracay at a given time para sa ganon, mamanage natin ang problemang environmental sa Boracay. Kung papasok dyan ng parang wala na tayong control, talagang magkakaproblema tayo, Rocky. Opo. Pero may tanong po yung ating kasamahan sa media, Secretary Jim, mula po kay Job Manahan ng ABS-CBN. Dumami po ba daw yung plastic waste na nakolekta noong 2021 compared noong 2020? Ano daw po yung datos natin about this? Kung lumala daw po ba o bumuti? Sa datos, I will provide you, Rocky, with the complete data on that dahil kung magsasalita ako dito, baka sabihin yun, nagsing ako. Pero bumaba po ang halos wala na hong mga plastic ngayon dahil disiplinado naman masyado mga tao ngayon doon sa Boracay. Dagdag pong tanong ni Job Manahan ng ABS-CBN, paano po natin minamanage lalo na't mas dumami yung paggamit ng plastic ngayong pandemya? Ano daw po yung mga hakbang na ginagawa ng DNR? Opo, Secretary, ulitin ko po. Hindi niyo po ako narinig, Secretary? Yeah. Ulitin ko po. Oo, dagdag pong tanong ito ni Job Manahan, ng ABS-CBN. Basahin ko lang po ulit, paano daw po minamanage? Lalo na nang mas dumami daw po yung paggamit ng plastic ngayong pandemya. Ano daw po yung hakbang na ginagawa ng DNR para malutas ang krisis sa plastic? Lalo na daw po at nangunguna din ang Pilipinas sa mga bansang nagko-contribute ng plastic waste sa world's oceans base po sa isang pag-aaral. Yeah, totoo po yan. Actually, I myself, the DNR, is supporting the bill of ban on plastic, use of small plastic. Kasi yan ang hindi natin nakukontrol. Shampoo, sabon, all of these things, hindi natin nakukontrol dito. Kaya sana may pasad po yung bill ng ban on plastic. Maraming naglalabi na hindi. Sana maawa po tayo sa ating daigdig. Nag-iisa itong daigdig natin, nasisirain natin. So, I support fully the ban on plastic bill. Use it, Rocky. Opo. Dagdag pa rin po tanong ni Job Manahan, gumugulong na daw po ba yung investigasyon sa Masungi Geo Reserve heckling incident? Paano daw po ma-assure ang publiko na protektado ang ating forest rangers? Yes. I would like to inform everybody that hindi forest ranger ng DNR yung inatake doon. Yun po ay forest ranger, hindi ko lang malaman na forest ranger ng yung Masungi. But we are now on talking terms with Masungi. Sana masolve namin yung problema dahil actually the reason why they are there is only memorandum of agreement. Sana ay ma-formalize natin itong yung stay nila dyan by issuing SAPA, yung special agreement on protected area, because Masungi, that area there is a protected area. Nag-iisang protected area natin dito sa banda ng country natin. So sana we are now talking with Masungi paano magandang gawin namin. Opo. Sa usapin naman po ng water supply, Secretary Jim, ano daw po paghahanda ang ginagawa sa bahagi ng DNR para daw po matiyak ang supply lalo na't pumapasok na po ang panahon ng tag-init? Yeah. Actually, ang DNR at ang National Water Resources Board or NWRB, which is also an office under the DNR, ay nakikipag-ugnayan sa ibang sangay ng pamalahan kagaya ng MEWAS at mga concessionaires, National Irrigation Association
at mga samahan ng mga magsasaka sa Bulacan at mapangalagaan ang supply ng tubig na nanggagaling mula sa Angat Dam. Ilan sa mga ito ay pamamagitan ng paghahanda sa pwedeng mapagkunan ng karagdagang tubig bukod po sa Angat Dam mula sa mga deep wells dito sa Metro Manila at mga water treatment facilities sa Laguna Lake, Marikina River at Cavite. Naka-schedule din pong magsagawa ng cloud seeding operation na posibleng makatulong sa pagkakaroon ng karoon ng ulan sa Angat Water. Kasi napapansin ninyo, ulan ng ulan, hindi naman umuulan doon sa may Angat, may malapit sa Angat Dam. So, sa Mindanao, panay ulan, pero dito sa atin, wala. Opo. Sa parte naman ng NIA at mga magsasaka ay sa tulong po ng tinatawag na shallow tube wells ay nagagamit po na maigi ang tubig mula sa Angat Dam para mapangalagaan ang kasalukuyang nakatanim na palay. Kaya kami po nananawagan sa mga ating kababayan na makatulong din sila sa pamamagitan ng responsible na paggamit ng tubig at magtipid, mag-recycle at kung may pagkakataon. Paano din po ang inyong lingkod? Nakikipag-ugnayan sa ibang sangay ng national at local na pamahalaan na nagpapatupad ng water conservation. Ito po ay inisyo ng, may order po inisyo ng ating Pangulo, itong Administrative Order number 24, no, na yung magtipid po tayo ng tubig. Opo. Secretary Jim, ito po sa natitirang panahon ng Administrasyong Duterte, ano daw po yung, bukod sa mga nabanggit nyo kanina, ano po yung magiging focus sa nalalabing panahon sa ilalim po ng inyong pamumuno, bagamat alam po natin na medyo maikli po ito, ano daw po yung aasahan na ng publiko? Yeah, actually, tama ka, Yusik Rakit, at 3 buwan na lang. Actually, magiging 4 months na trabaho ko dito sa atin. I focus on accomplishing what has not been done by my persona, no? Tatapusin ko dahil mahirap magawa ng panibagong target natin or programa dahil dapat ang ipo-focus natin ay kung ano lang meron tayo. So, we will improve further our itong administration natin sa ng environment and actually number 1 na ginawa ko, Yusik Rakis, organizational development sa DNR, after which everything starts from organization, no? So ito mga nakapokus natin itong itong Boracay natin and so on and so forth, yung mga ginagawa ng ating, meron pa tayong task force Build Back Better na iniutos po ng ating mahal na Pangulo na nasalanta ng Odette. Yun ay actually nagpalabas na po kami ng order na yung mga kahoy na natumba during the Typhoon Odette will be donated to the local government for our para doon sa magamit ng ating mga kababayan na nasalanta. Yung mga ginagawa natin na nasa work plan natin ay ipagpatuloy natin and hopefully we can deliver Yusik Rakis. Opo. Secretary Jim, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagpapaulak sa amin. Secretary Jim Sampulna, Department of Environment and Natural Resources. Salamat po, Secretary Jim.